Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon, hahanapin niyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Kaya niyang sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako ay taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako ay hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako ay si Ako nga." Sino pa ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako ay yaong sinasabi ko sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinahahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na siya ay nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyo ako'y si Ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwanan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Marami sa nakarinig dito ang naniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoong Jesucristo, magsiuwang lahat at makinig sa umiiyak. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Patuloy si Jesus sa pagbibigay ng premonition sa kanyang sasapilin at sa mangyayari sa kanya sa darating na mga araw. Premonition. Kung kahapon, nagbigay siya ng premonition at inihalintulad niya ang kanyang sarili sa isang ilaw. Wala yan pala ito yung mga kausap ko. Ilaw, nung kahapon. Kasi gabi, hindi nagsimba yata yung mga taga-alas sa isla. Nagbigay si Jesus ng premonition na siya ay ilaw ng sanlibutan. Yun yung sinasabi niya kahapon. Siya'y ilaw. At kapag nawala siya, magtitilim. Ganun nga yung nangyari, di ba? Alala niyo yung kwento, nung siya'y naipako sa krus at nalagugan ng hininga, ano nangyari? Nagdilim. Ngayon pala, bago mangyari yun, sinasabi na ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." At ngayong araw na ito, may bago na naman at may isa pa siyang premonition. Ang kanyang premonition ay tumutukoy sa kanyang hantungan. At ang kanyang hantungan, walang iba, kundi sa kanyang Ama na nasa langit. Yan ang kanyang hantungan sa Ama.
sa langit. Ngunit, hindi maunawaan ng mga Pariseyo si Jesus. Hindi nila maunawaan ang sinasabi ni Jesus na ako'y o kayo'y taga-ibaba at ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito at ako'y hindi. Ngayon, bago pa mangyari ang lahat, alam na ni Jesus ang kanyang handungan. At ito'y kanyang handungan, itaas. Sino nasa itaas? Ang kanyang Ama na nasa langit. Yan yung handungan niya. Langit. Bago pa mangyari, ang lahat ng mangyayari kay Jesus, ano ba yung mangyayari sa kanya? Pagpapahirap. Ano ba yung mangyayari kay Jesus? Pagkakanulo. Di ba? Yung pagkakanulo siya. Ano ba mangyayari kay Jesus? Paglilitis. Ano pa? Pagpapakasakit. Ano pa mangyayari? Hanggang kamatayan. Di ba? Yan yung mga mangyayari next week kapag ginunita natin ang mga mahal na araw. Ngayon kasi, alam natin yung buong kwento. Alam na natin yung kwento. Pero nung sinasabi ito ni Jesus, walang makaintindi sa kanya. Hindi siya maintindihan. Pero alam na ni Jesus ang kanyang hantungan. At ang kanyang hantungan, langit. Kapag minsan, hirap na hirap tayo sa buhay, naiisip ba natin na ang katapusan natin ay langit? Hello? Kapag hirap ka na, naiisip mo ba, ang katapusan nito, langit? Naisip mo ba yun? Minsan hindi, di ba? Parang naisip mo, bakit walang katapusan? Kapag hirap ka na ba, ang nakikita mo ba, langit? Yung mga pasakit natin sa buhay, naisip ba natin, langit? Nalala ko, minsan, yung nagpa-counseling sa amin, sunod-sunod yung dagaw ng kanyang buhay, at ang tingin niya sa kanyang buhay ay impyerno. Sabi mo na ba yung minsan? Yung dahil sa hirap ng pinagdadaanan mo, walang katapusan, nakita mo ang buhay mo bilang impyerno. Pakiramdam niya, siya'y pinarurusahan at hindi na siya nakakakita ng pag-asa. Di ba minsan gano'n? Yung paghirap na hirap ka na, wala namang langit, parang walang katapusan, parang hindi ako pinagpapala, parang walang biyaya. Ipinapakita sa atin ni Jesus sa kanyang premonition na bago pa man mangyari ang hirap, bago pa man ang pasakit, bago pa man ang kanyang kamatayan, sinasabi niya sa atin ang kanyang handungan. Ang handungan, langit. Alam ko, ang hirap sabihin ng langit kapag hirap ka na. Hindi ba? Parang magulang. Yung magulang na sinasabi sa anak na, anak, sige lang, mag-aral ka lang mabuti. Pero yung anak, hirap na hirap. Parang pakiramdam nila, pinarurusahan sila. Yung mga kabataan ngayon, ano, di ba? Pag ang dami-daming project, akala mo naman, hirap na. Akala mo naman, pinarurusahan. Hindi mo maintindihan sa ngayon yung sinasabi ng magulang mo na kailangan mo mag-aral. Hindi mo maintindihan ang dahilan. Pero ang hindi mo alam, kapag nag-aral kang mabuti, kapag pinagsikapan mo, kapag pinagtyagaan mo, yung hirap na pinagdadaanan mo sa pag-aaral, ang huli, langit. Magandang buhay, may trabaho, magandang profesyon. Alam nyo, may kakilala ako, nag-aaral siya, last year lang, estudyante siya. Hirap na hirap, gusto na niyang sumuko, nag-i-thesis siya, tapos nag-OJT pa, kasi nursing siya Nursing siya noon, nag-aaral ng nursing. Natapos niya lahat ng yun. Pero gusto niya nang sumuko last year, ngayon, may trabaho na.
nakapasa sa board exam. Kamusta siya ngayon? Ayun, 12 oras na duty sa ospital. Di ba? Ang hirap pa din. Pero, may profession ka. Ano ibig sabihin? Hindi natatapos ang hirap. Sabihan may hirap, pero mahalaga, makita mo ang sa ginagawa mo paghihirap, makita mo pa rin ang pag-asa. Alam mo pa rin ang hantungan nito ay maganda. Parang isang ina na nagdalang tao sa kanyang sinapupunan, ilang buwan, siyam. Hirap-hirap nun, no? Yun nga lang walang laman yung tiyan mo, hirap-hirap na eh. Yung may laman pa. At ang laman, sanggol, di ba? Bigat na bigat ka na, tapos mga anak ka, no? Hindi ko alam kung gano'ng kasakit mga anak. Pero sa mga napapanood ko sa pelikula, di ba? Sumisigaw pa, di ba? Pero pagkatapos ng lahat ng yun, namin. Kahit yung mga kababayan natin na nasa abroad na nagtatrabaho, tayo dito, tingin natin sa kanila, nasa langit sila. Mabuti pa kayo dyan sa abroad, ang ganda ng buhay, maganda pa kayo, mabuti pa dyan, ang taas ng sweldo. Hindi natin nakikita yung hirap nila. Hindi natin nakikita yung mga sakripisyo nila, yung mga pangungulila nila. Yung mga nasa abroad, umaasa sila, alam nila, pagkatapos ng lahat ng ito, makaipon lang ako, matapos na ang kontrata ko, may nakit, may magandang kahihinatnan, may magandang buhay. Hindi tulad ng mga Israelita sa ating unang pagbasa. Yung mga Israelita sa ating unang pagbasa, inalis sila ni Moises sa Ehipto. Ano meron sa Ehipto? Pagpapahirap, pagpapakasakit. Iniligtas sila at sila'y naglalakbay sa disyerto. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nahirapan sila. Siyempre, ang hirap sa disyerto, mainit, halos walang tubig, pero walang pagpaparusa, walang pagpapaalipin, walang pagpapahirap. Pero ano nangyari? Tinignan nila yung kanilang pagdurusa bilang parusa. Kaya sinumpa nila ang Diyos. Sinumpa na nila si Moises, no? Inalis mo kami sa Ehipto. Mahihirapan lang din naman pala kami dito. Ano nangyari? Yan. Pinadalan sila ng ahas at pinagtutuklaw ang mga reklamador. Yan ang mangyayari sa mga reklamador sa hirap. Walang langit na matatanggap. Sa diyang buhay ay mahirap. At ihirap pa yan kung ikaw ay magre-reklamo. Pero kung ikaw ay sa kabila ng hirap, magiging matuwid, mabubuhay ng mabuti, susunod sa Diyos, ang katapusan, sigurado, langit. Hindi lahat ng naghirap, langit ang katapusan. Yung iba kasi naghirap pero nandaya. Hello. Di ba? Marami yan. Naghihirap ngayon, kaya anong gagawin? Mandadaya. Ang hirap mag-review, ang hirap mag-aral, anong gagawin? Mandadaya. Mangungopya na lang. Ay, walang langit dyan. Yung nahihirapan ka ngayon, ang hirap magtinda, anong gagawin? Mandadaya. Ano katapusan yan? Ay, walang langit dyan. Kung naghihirap ka, gawin ang paghihirap ng mabuti, ng mabuti. Lumaban ng akas. At ang huli, langit. Mga kapatid, ang langit ay hindi madaling marating. Kaya kapag madali ang lahat, hindi kasiguraduhan na langit ang katapusan. Dahil ang langit ay hindi nakukuha sa dali, hindi nakukuha sa hirap ng pinagdadaanan. Ito ay nasa pagiging mabuti sa kabila ng hirap at pasakit na hinaharap. Amen? Amen.